Okay, good afternoon, everyone. My name is Kat, Ate Kat for most of you. I'm one of the primary 12 of Pastoraline Caballero, and it is always a privilege, I'm always thankful na nabibigyan ng opportunity to share the Word of God. Today's message, pero bago pala yun, can I see the hands of the VIPs? Yung mga first time dito sa All for Christ Church or first time umattend ng celebration. Wow! Palakpakan naman natin ang Lord sa mga VIPs natin in the house. Welcome sa All for Christ Church. Today's message is entitled, The Vision. Fake it or faith it? Say it with me. The vision. Fake it or faith it? Okay. Wala mo ba? Okay, isa pa ha. Sabay-sabay. 1, 2, 3. The vision, fake it, or faith it. Sige, everyone, let's close our eyes and pray. Lord, thank you for this afternoon. Thank you for your message, Lord God, na maririnig namin today. Open our spirit, O God, for your message. And Lord, let faith arise, God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay. Before we go any further, let us recall or review ano ba ang vision? Kasi sabi ng title ko, The Vision. So ano ba ang vision? Sabi ni Pastor Castellanos sa kanyang libro, ang vision daw ay, sino dito nagsusol? Dapat alam to na nagsusol. You know, may nagtaas ng kamay. Sige Ace, ano yung vision? Ano daw ang vision, sabi ni Pastor Castellanos? Alam ko, diniscuss to sa School of Leaders eh. Ay, naku, si Inyam, grabe. Active na active. Kanina pa to eh. Grabe. Ano yan, Inyam? Ano ang vision? Wow, grabe. Palakpakan natin ng Lord sa buhay ni William. Grabe. Sabi ni William, vision, naiiwan yung aking yun. Naiiwan ang aking PMIT. Vision daw is God's idea. Kaninong idea ang vision? Yon. Revealed to man's mind para daw ano? To execute. The vision is of God's. Ibig sabihin, ang may-ari ng vision, ang Lord. Kaya apart from Jesus, apart from God, there is no vision. Okay? So vision starts kapag meron ka ng relasyon sa Lord. Okay? He also said, si Pastor Castellanos, that vision is the determining factor in the path to success. Successful people or companies have clear vision that drives them to succeed. Lahat ng mga big companies, meron yung mga vision statement, mission statement. Kasi yun ang nagiging guide nila kung saan nila gustong pumunta. May mga nag-work dito. Yung mga nag-work dito, I'm sure, ang company ninyo, meron yung mga vision statement. Tingnan natin ng isang example. Jollibee. Although alam ko, marami ang sad ngayon kasi walang chicken. Pero si Jollibee, nakalagay sa vision statement niya, happiness in every moment. Sa vision statement ni Jollibee, nakalagay yon, happiness in every moment. Kaya tingnan niyo yung ano niya, yung jingle niya or yung tagline niya, di ba bida ang saya? Kasi yun ang gustong gawin ni Jollibee. Gusto ni Jollibee na kapag pupunta ka ng Jollibee, happiness in every moment. And I believe nagagawa nila. Siguro hindi lang ngayon kasi medyo meron silang glitch sa kanilang system. Pero alam nyo ba, kaya sila nag-upgrade ng system? Kasi they are desiring by the year 2020, so a few more years from now, by the year 2020, gusto nila meron ng 4,000 Jollibee stores all over the world. They envision or they want to see Jollibee to be a global brand. Yon ang vision nila. So vision drives people to success. Okay. Vision is the power that gives life. Sabi sa Proverbs, where there is no vision, people perish. Vision, sabi ni, alam ko kay daddy ko ito una narinig eh. Vision daw, ito daw yung gumigising sa'yo sa umaga. Sino nakakaalam nung commercial ng Nescafe?
kanino ka gumigising sa umaga? Or para kanino ka gumigising sa umaga? Yun ang vision. Yung vision, yun yung reason mo kung bakit ka gumigising sa umaga. Vision gives hope, it gives us direction. Pero ang pag-uusapan natin ngayong hapon na to, it's not about your personal vision. Or yung mga gusto mong marating, gusto mong ma-accomplish sa sarili mo. This time, let's talk about the one vision that really matters. Yung vision mo, vision ko, at vision ng lahat ng may Kristo. What is our common vision? Ano ang common sa lahat ng believers, sa lahat ng disciples? We are all called to one vision. Alam nyo ba yun kung ano yun? Ayaw sumagot. Okay, the vision is the Great Commission. Sabihin mo, Great Commission. Okay. Hindi naka-flash sa screen. Sasabihin ko sana sabay-sabay nating bigkasin ang Matthew 28, verse 19 to 20. Sige, magbukas na lang kayo ng Bible para naman magamit nyo yung mga Bible na dala ninyo. Or kung kabisado ninyo, na dapat kabisado nating lahat to kasi ito ang ating vision, mas maganda. Okay? Matthew chapter 28, verse 19 to 20. May mga Bible ba? Parang walang may nagbubukas ng Bible O yung may mga Bible nga, taas nga yung Bible, cellphone, kung cellphone man yung Bible mo, maraming hindi nagtataas ng kamay Okay, Matthew 28, verse 19 to 20. 1, 2, 3. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of age. Regardless kung nasa G12 church ka, regardless kung saang member ka ng church, anong church ang pinamemembrohan mo, basta meron kang Kristo, basta meron kang Jesus sa buhay mo, you are called to this vision. Sabihin mo sa katabi mo, kasama ka sa vision. Our ultimate vision, every one of us, is the Great Commission. The vision is bigger than yourself. Malaki ba yung vision? Na-envision nyo ba siya kung gaano siya kalaki? Malaki ang vision. It's extraordinary, it's life-changing, it's powerful, it's liberating. Ganon ka, bongga ang vision. That is why, hindi mo siya pwedeng i-fake. Winning and discipling, you cannot fake it. You are either in or out. You are either kasama ka namin sa vision or hindi. Pag tinatanong tayo ng mga leaders natin, di ba, pag may mga nagpipreach dito, marami nagtatanong, or kahit sa mga close cell ninyo, or sa spice group ninyo, tinatanong kayo, are you with us in doing the vision? Sumasagot tayo, yes, we are with you in doing the vision. Pero ang tanong, totoo ba yon or fake? Because some of us, hindi natin alam, minsan nafi-fake natin. Tanungin mo yung katabi mo ngayon, fake ka ba? Sino ba ang mga fake or counterfeit disciples? Yung pinipeke yung vision. Meron lang akong na-identify na tatlo I'm sure marami pa. Number 1, ito yung mga post-encounter fire. Ano ibig sabihin mga post-encounter fire? On fire lang after ng encounter. Siyempre, di ba, after ng encounter, ngayon, last day ng encounter, tinuturo yung vision, go win disciples. Kailangan, pagbalik mo next celebration, may bisita ka. So after ng encounter mo, puspus ka, feel na feel mo. Talagang yung araw yung linggo na yon, after ng encounter mo, ang dami mong bisita. Pero hanggang kailan? Sino dito nag-encounter ka 2011, katulad ko? Marami, konti lang kami. Or 2012 ka nag-encounter. Paunti 2013 ka nag-encounter. Yung ngayong year ka lang nag-encounter, 2012. Ayan, ang tanong ngayon, especially challenge, actually ito yung mas matinding challenge to. Nung sa mga katulad ko na 2011 na nag-encounter. Nandun pa ba yung vision sa'yo? Nagdadala ka pa ba ng bisita kada linggo? Ano pa ang mga pinipeke ang vision? Ito yung mga campers' passion. Yung mga, kailan ang camp? Ang camp, ano yan, regular yan. Every year,
ginagawa yan kapag Holy Week. So every year, bigyan natin March or April. Definitely, merong camp niyan. So siguro yung February, March, active ka kasi camp. Tapos April, May, June, wala ka na ulit ng June kasi pasok ka na. Tapos na ang camp season. Vision. You're faking it. Ano pa? Ito, very recent lang to. Kasi kakatapos lang ng conquest eh. Kakatapos lang ng July conquest eh. Sino dito, alam mo, pwede mong sabihin sa sarili mo, naging part ako ng conquest. Naging matindi. Bahagi ako ng conquest. Kahit isa lang nadala mo ng conquest nung buong July, naging bahagi ka ng conquest. Sige nga, can I see the hands of those people who took the challenge na talagang kasama dun sa conquest? Taas ang konti ng kamay nyo. Konti lang. Grabe. Paano yan? Tapos na yung conquest kasi tapos na yung July conquest eh. Tapos na ang pag-move sa mga campus ng conquest. Titigil ka na ba? Yun yung mga nagpipeke ng vision. They fake the vision. Kasi, bakit peke? Bakit hindi genuine? Kasi hindi talaga sila nakot. Hindi nila naintindihan kung ano ang sinasabi ng vision sa kanila. At dahil peke yon, hindi yun masusustain. Nung last Thursday, sa TCU, kung hindi nyo alam, o yung mga hindi nag-a-attend ng IRAC, ang IRAC po ay nasa TCU na every Thursday. Nakita ko po, nandun po ako, and it's not the same number katulad nung last July? 2 weeks ago, yung talagang araw na nilaunch natin, or parang nagkaroon talaga tayo ng conquest sa TCU na umabot tayo ng 1,000 plus. Ngayon, hindi ko alam kung ano yung latest count, pero at 400, 500 yung last Thursday. Tanungin mo ulit yung katabi mo. Peke ka ba? Why fake it when you can fake it? Why fake it when you can fake it? Vision is big. It's grand. It's God-given. It's God-size. Hindi natin yan kaya on our own. That is why we need, what do we need? We need faith. Vision demands faith. Sabihin mo, faith. Faith will accelerate the fulfillment of the vision of winning souls and making disciples. Ulitin ko yan ha. Faith will accelerate, pinapabilis niya ang pag-fulfill ng vision of winning souls and making disciples. Amen ba? Hindi ako na-convince. Amen ba na yung faith na meron ka at meron ako, yun ang magpupush sa'yo at sa akin para dalhin yung multitudes kay Jesus? Yun. Dapat medyo convincing naman yung faith ninyo. Okay? Ang plano ng Lord, hindi lang addition. Sabi ng standard ng G12, di ba? Christ-likeness and multiplying ministry. So, ang plano ng Lord sa atin, hindi lang mag-add ng number. Hindi tayo 12 plus 12. Tayo ay 12 times 12 times 12 times 12 times 12. Yun ang multiplication. Hindi tayo addition. Amen ba? Primary 12. Amen. Amen ba? 144. Yung mga 144 dyan. 12 multiply by 12 by 12 by 12. Maging excited ka rin sa 12 na manggagaling sa'yo. Hindi lang si ate at si kuya, si nanay at si tatay, yung buong pamilya mo. Kasama sila doon sa multitude, sa multiplication na sinasabi. Hindi lang yung best friend mo or yung barkada mo or yung classmate mo. Yung buong school kasali siya. Hindi lang yung boss mo sa mga nag-work or yung mga office mate mo o ka-department mo lang. Ang sinasabi ng vision, everyone from your company. Hindi lang ikaw, hindi lang ako, multitudes. To fulfill the vision, we need... Yun, may nakasagot na. To fulfill the vision, we need faith. Okay? Anong klaseng faith? Kanina tinuro ni Ate Vivian, di ba? Unwavering, undefeated, meron pa isa, unshakable faith.
Mga ganong klaseng faith dapat meron tayo. Rock solid, hindi natitinag, unwavering, concrete faith. Sabi nung nabasa ko, hindi daw size ng faith ang nagmamatter. Kasi totoo yun kasi sinabi ng Bible, di ba? As small or as little as the mustard seed. Kung nakakita na kayo ng mustard seed, gano'n makalit yun? Parang sesame seed. Yun. At alam niyo yung sa buns, yung linga doon sa ibabaw ng buns, burger buns, yun, ganun lang siya kaliit. Pero matigas siya. Strong siya. So, it doesn't matter if you have small size of faith, pero dapat strong yung faith na meron ka. Okay? What can your faith do? Ano ba ang nagagawa ng faith? Hebrews 11. By an act of faith, Abraham said yes to God's call to travel to an unknown place that would become his home. When he left, he had no idea where he was going. By an act of faith, he lived in the country promised him, lived as a stranger camping in tents. Isaac and Jacob did the same, living under the same promise. Abraham did it by keeping his eye on an unseen city with real eternal foundations, the city designed and built by God. Hebrews 11, 8-10, the Message version. By an act of faith. Let's follow the example of a man of faith, si Abraham. So point number 1, by faith, move out. O, takbo na kayo. Move out daw eh. Tapos na yung preaching. Kasi by faith, move out. Kasi wala namang multitude na mamuwin dito eh. Tama ba? So kailangan mo talagang lumabas dyan para makawin ka ng multitude. By faith, move out. Anong ginawa ni Abraham? Nung sinabihan siya ng Lord, umalis ka ng Ur, umalis ka dyan, pumunta ka sa isang lugar na hindi niya pa nga alam kung saan yung lugar na yun eh. Pero by faith, sumunod si Abraham. He hold on to God's promise. Ano ba yung promise ng Lord doon? Basahin natin kasi ang ganda ng promise na yun eh. Genesis 12, 1-4. The Lord had said to Abram, "Go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. I will make you into a great nation. I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all peoples on earth will be blessed through you. I will make you into a great nation." Yon ang promise kay Abraham. Nung tinawag ng Lord si Abraham, tinawag siya, God asked Abraham to leave his country. Country, comfort zone. Sabi mo, comfort zone. Komportable ka ba sa kinakaupuan mo? Sarap, diba? Luwag eh. Tama ba? Maluwag. Hindi masyadong mainit. Lalo pag na-aircon na tayo, hindi na mainit. Napaka-komportable na. Ayaw mo nang umalis dito noon. Diba? Sino nandito nung Arcadia night? Komportable ka ba nun? Komportable ka? Sino komportable na nung Arcadia night? Or sino yung katulad ko na iba na kasi amoy? Di ba hindi ka komportable? Pero masaya ka. Sino masaya nun? Di ba masaya ka? Kasi sa comfort zone, boring. Sabi mo, boring. Tingnan mo, bored na bored ka na. Di ba? Comfort zones are boring. Ang challenge nasa labas, outside of the comfort zone. Ang challenge nasa vision. So, kung gusto mo na hindi ka maging fake, you need to faith it, well, by faith, move out. Abraham put his faith on God and move out. Moving out of your comfort zone, ano-ano ba ang mga dapat na inaalisan mong makatulad ngayon, yung pagkakaupo mo ngayon dyan. Kailangan gawin mong hindi komportable dito, in the sense na punong-puno tayo. Daming bakanting upuan napaka-komportable. Move out of your comfort zone. It's time for you to give up your me time. Sabi mo, me time. Meron ka pa ba nun? Sino meron pang me time?
May time ka pang manood ng sine, may time ka pang mag-Facebook, may time ka pang mag-Korean novela. Well, sinasabi ko sa'yo, tigilan mo na yan. Kung ikaw, yung tipo ng tao, yung katulad ko dati, personal testimony na every Friday night, way back then, talagang laman ako ng sinihan. Every Friday after Friday, nanonood ako ng sine. Regardless kung maganda yung palabas or hindi. Dahil nakasanayan ko na siya, komportable siya, masaya akong ginagawa siya. So Friday after Friday, whether sweldo or hindi sweldo, nasa loob po ako ng sinihan. Mahilig po ako manood ng movie. Yes, mayaman ako. Okay? At hindi pa ako nakokontento noon. Pagdating ng Sabado, praise the Lord, Sabado. Ay, ang saya-saya ko po ng Sabado. Kasi Sabado pwede kang gumising ng tanghali. Tama ba? Kasi pag Sabado, wala nang pasok. Hindi na ako papasok ng office. Yung mga estudyante, hindi pumapasok ng school. So ako, nagigising ako alas 11. Sino katulad ko to? Alas 11 nagigising. Oy, wala tumataas. Ay, wait. Yun, dati. Merong tawag dito, disclaimer, dati. Okay? Ganun po ako dati. Saturday, 11 o'clock ako gumigising. Para yung breakfast ko, lunch na rin. Nag-brunch na ako. Kasi naman yung Friday night, sobrang late na ako nakauwi noon dahil nanonood akong sine, di ba? Tapos, pagdating ng Saturday, brunch ka, ganyan-ganyan ka. Hindi pa ako makakontento noon. Meron kaming cable sa bahay. At kapag may cable, 24/7 ang movies. Tama ba? Sino may cable sa bahay? O, ako, kahit pa ulit-ulit ko nang napanood yung storya na yon, tatambay pa rin ako doon. Minsan nga may mga Saturday na hindi na ako nakakaligo. Promise. Kasi maghapon ako nakahiga, tas, alas 9 na, tulog na ako. Ganon katindi. Ganon ako komportable. Way back then. Ganon ako komportable. Hanggang sinabi ng Lord, napakabatugan mo. Tumayo ka dyan sa sopa. Hindi yan ang plano ko sa buhay mo. Sinasabi ko rin sa inyo yun. Kung ganun ka, tumayo ka sa sofa. Hindi yan ang plano ng Lord sa'yo. Move out. Okay? Give up your me time. The multitudes are waiting for you. Iniintay nila na puntahan mo sila at dalin mo sila dito, dalin mo sila sa Iraq. Give up your me time. Getting out of your comfort zone. Sa pang testimony about getting out of my comfort zone, meron akong kaibigan, si Cheryl. Kilala niyo si Cheryl? Siguro yung iba kilala si Cheryl, yung iba hindi. Nag-migrate na siya sa Canada early this year. So si Cheryl, kaibigan ko siya. Nagkaroon siya ng matinding problem bago ko siya na-win sa Lord. That was last year. Nagkaroon siya ng matinding problema. Nagkaroon ng premature yung baby niya. Hanggang eventually namatay yung baby niya. So, all throughout nung process na yon, yung process na tatawag siya, iyak siya ng iyak, kasi nire-revive yung anak niya. Yung lahat ng stress na meron siya during that time na andun siya sa sitwasyon na yon, lahat yun nasasalo ko. Kasi lagi yung tatawag. Kahit during worship celebration natin, bigla-bigla magre-ring yung phone ko, siya yung tumatawag, lalabas ako. Tapos umiiyak siya kasi takot na takot siya, kukunin na ni Lord si baby. Marami siyang ganong drama. And that is very uncomfortable. Mabuti akong kaibigan, hindi ko naman siya sinukuan eh. Pero that is very uncomfortable. Una, wala kang masyadong magawa. Pwede mo lang talagang gawin, ipag-pray. Ipag-pray siya during that time. May mga times na kailangan kong mag-half day para sa kaibigan. Pupuntahan ko siya sa Las Piñas. Kasama ko pa si Pastora Lynn noon. Bagong-bagong nagdadrive si Pastora Lynn noon. Imagine si Pastora Lynn, bagong-bagong driver. Ang tapang ko, no? Joke lang. Joke lang, mami. Niligid namin yung papunta ng Las Piñas kasi hindi namin alam kung saan yung ospital. Getting out of your comfort zone to win a friend. Ikaw, ano ang ginawa mo to get out of your comfort zone para i-win ang kaklase mo? Some of us maybe are afraid. Alam mo yung takot, umalis ng comfort zone. Kasi syempre sa comfort zone, simple ang buhay, masaya, hindi gaanong magulo. Pero pag umalis ka ng comfort zone,
Parang ang dami na agad problema, natatakot ka. Unang-una, hindi mo alam kung anong gagawin mo pag lumabas ka ng comfort zone. Paano ba mag-win? Mahiyain ako. Hindi ako pwedeng mag-approach na lang basta-basta na makikipagkaibigan tapos yayain sa church. Naku, hindi ako yun. O kaya naman, paano ba mag-spice group? Hindi ako spice group leader material. Ano ba ginagawa yung ginagawa nila Ate Isa? Hindi ko kayang gawin yun. Hindi ko kayang magpalaro ng, siomay, siopaw, chorva. Hindi, hindi ko kayang gawin yun. Well, do something about it. Kung ang nagpipigil sa'yo or pumipigilan sa'yo para umalis yan sa komportableng close cell mo, yan sa komportableng position mo, yung fear na meron ka, do something about it. Pa-train ka. Narinig mo ba ako? Training. Pa-train ka. Hindi mo pa kasi tinatry yung training, sumuko ka na. Hindi ka pa nagtitrain, sumuko ka na. Ayaw mong mag-win at mag-spice kasi magastos. Natuwa ko Ate Vivian kanina, sa declaration niya, talagang gustong-gusto kong saluhin yun eh. Yung papayamanin daw tayong lahat. Wala pa lang daw, papayamanin tayong lahat. Kasi we are growing, we are multiplying. Marami na tayong pinapakaing mga spice group. Yun ba ang takot mo kaya ayaw mong mag-spice? Wag ganun. Okay? It's time for you to reach out. It's time for you to move out by faith, to move out of your comfort zone and win your classmates, win your families, win your friends, win your office mates, win nyo silang lahat. Alam nyo ba that we are so blessed, ako talaga blessed na blessed ako, to have our leaders, our pastors, na merong strong faith, very bold, very daring to move out. Moving out sa FN, moving out to a better place. Ang FN po, ang Forerunners, ay ginagawa na sa isang napakagandang lugar, King's Court. That's a step of faith kasi binabayaran natin yun. Ang IRAC, kasi hindi tayo ma-accommodate ng ating sanctuary, we move out sa TCU. At hindi rin po libre ang TCU. But because of a strong faith na meron ang ating mga leaders, we are moving out. They set a very good example. Ang gagawin mo lang, gagayahin mo lang. Kung maliit pa yung mundong ginagalawan mo, kung maliit pa yung kung nasa comfort zone ka pa, just move out of that comfort zone and see what your faith can do. Ang breakthrough nangyayari kapag wala ka na sa comfort zone mo. Okay? Move out of your comfort zone. Next. Hebrews 11, verse 11 to 12. It was by faith that even Sarah was able to have a child. Though she was barren and was too old, she believed that God would keep His promise. And so a whole nation came from this one man who was as good as dead, kasi matanda na si Abraham noon, a nation with so many people that like the stars in the sky and the sand on the seashore, there is no way to count them. Point number 2, by faith, give birth. Sabi ng mga lalaki, give birth? Paano ko gagawin yun? By faith, give birth. Sino nga ulit ito nag-encounter na? Oh, marami pang hindi nag-encounter. Yung totoo. Sorry Sino dito nag-encounter na? Can I see your hands? Ayan. Majority sa atin nag-encounter na. Ngayon, ang pangalawa ulit tanong, meron ka na bang na-win? Uy, praise the Lord. Meron ka na bang na-share ng gospel? O yun. Hindi na pala kita kailangan gisingin. Kasi ang next na line ko dito kung wala pa, gising. Pero ilan ba sila? Kaya na ba niyang punuin ang Cuneta Astrodome? Yung na-invite mo, kaya na niyang punuin yung Cuneta Astrodome? Maliit pa yun. You are meant to multiply. We are all meant to multiply. We are designed to give birth. Tayo ay pinanganak para manganak. That is your purpose. Sige, kung hindi ka pa nanganganak, matakot ka. Baka kunin ka na ni Lord. Kasi hindi na natin nasa-serve yung purpose natin Si Sarah barren. Ano yung barren? Baog, hindi magkaanak. Dati siyang baog, barren.
Dati, akala ko ako din baog. As in, hindi ko na-imagine ang sarili ko na lalabas, makikipagkaibigan, mag-i-invite ng tao sa church, much less tatayo, mag-share ng gospel. Hindi ko na-imagine yung sarili ko na magkakaganito. Grabe, hindi ko talaga na-imagine, promise. With my personality, hindi ko na-imagine. Hindi ko maisip na pwede akong magkaganito. Malabong mangyari yon. But I am standing in front of you today because like Sarah, I believed in the promise of God. I claimed that promise. Si Pastor Aline, last year, pinag-pray niya ang bawat isa sa 12 niya. 144 pa lang kami noon. Pinag-pray niya, nag-lay hand siya sa aming mga sinapupunan. Tama diba? Sinapupunan. Nag-lay hand siya and nag-declare siya na i-open or mag-open yung mga spiritual womb namin at manganganak kami. Ginawa niyo yon last year. Early last year yun, diba po? O last year pa? Early last year. So, nag-declare siya. Siyempre, nam ko yun, manganganak ako. Feel ko yun. Eh last year din, alam niyo ba? Last year din ako nagka-cancer. So, anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, 2 buwan akong nakatambay lang sa bahay namin, wala akong masyadong communication kasi inoperahan ako eh. Sabi ko, paano ako manganganak? Hindi ako makalabas. Lagi ako nagkikimo. Konti lang yung interaction ko sa maraming tao. Pero, katulad ng promise kay Sarah, she will give birth. And I hold on to that promise. Hindi ko hinayaan na yung current situation ko or yung current na circumstance na meron ako, ay pigilan ako para gawin yung vision. This year, I praise God for the promotion. Ako ay part ng Primary 12 ng All for Christ Church Taguig. This year, nagsimula ako with 4 disciples. Yung carry over ko to nung last year, nung 144 pa lang ako. At ang target po ng Primary 12, whether bago kang Primary 12 or luma kang Primary 12, June of this year, kailangan may 12 ka. I can make excuses actually. Pwede kong i-push yun na ikaka-promote ko lang naman sila nga, ang tagal-tagal na nilang primary. Sorry ang tagal na nilang primary 12. Pwede na siguro muna sa akin. Pwede nang 4 lang muna sa akin. I can make that excuse. Pwede kong i-push kay Pastor Aline. Kahit papaluin ako. Actually, nag-iisip ako ng dahilan eh. Sabi ko, kasi wala akong mga prospect pa ng time na yun eh. Sabi ko, naku, bale, kaka-promote ko pa lang naman eh. Pwede pa yan. Pwede pa ako ma-extend hanggang December bago ko mapuo yung 12 ko. Pero hindi ako pumayag. Kasi sabi, by faith, I will give birth eh. So hindi ako papayag. Hindi ako papayag na hindi ko ma-meet yung 12 na yon. I started with 4 by the grace of God and by the grace of Ate Nympha. The joke lang. Talaga ang Lord, nagmumove yan in mysterious ways. Kaya ngayon po, meron na akong 11. Isa na lang. 12 na sila. Praise the Lord. Right now, meron akong, hindi right now, kasi may mga addition na eh. Pero yung the last time that we checked, June of this year, nag-assess kami ng Sensationals. By the way, that's the name of my group. Sensationals. Sabihin nyo nga, Sensationals. Oh, pwede kayo doon kasi nabigkas ninyo eh. Yun kasi ang aming agreement. Kapag lahat kami, kaya namin bigkasin ng hindi nauutal yung Sensationals, we will stick to that name. Oh, di ba? Pwede kayo maging part nun. June of this year, meron na akong 12 spice groups sa Sensationals. Pero alam ko, nadagdagan na siya. Meron pa akong isang kwento or testimony about giving birth. Kilala niyo si Renalyn? Oh. Dahil kilala niyo siya, hindi ko na ikikwento. Pero siya isang produkto na sinasabi ng Lord ng by faith, give birth. Dumating, nawala, bumalik, nagpapatuloy, nanganganak. And I'm not talking about Kish. And I'm not talking about Kish. Nanganganak, nagsisell. By faith, give birth. Ulitin ko, I praise God for this church.
hindi tayo ipapasara ng Lord. Hindi tayo ipapasara ng Lord. Bakit? Kasi we are producing. Meron tayong multiplication. As of 2013, meron tayong, dahil tagawaw ako, privilege information to, malalaman ninyo. Meron tayong 1,832 noong 2013 na VIPs. Praise the Lord. Tapos, last year, meron tayong, parang malitong figure ko na to. Meron, mas mataas last year, 1,393 noong 2012. 1,832 noong 2013. This year, 2014, I lost count. I'm so sorry. I lost count. Bakit? Kasi hindi na po nakaya ng team ng WOW na hindi consolidate, i-account ang every BIP ngayong 2014. So give us time to make the right report. But can we give Jesus a clap offering just today because of that multitudes na talagang hindi namin ma-account? Nalungkot naman ako sa palakpak ninyo. Multitudes ang sinasabi. Hindi na nga natin mabilang eh. Grabe. Malungkot ang celebration na walang VIP. Tama ba? Praise the Lord, may mga visitors tayo ngayon. Diba? Kaya huwag ka nang papayag na wala kang VIP. Okay. Tayo kayong lahat. Ayan. Sabi ni Ate Sheng kahapon sa encounter, harap sa likod na! Harap sa likod. Ano na nakikita nyo? Ano yun? Ano yun? Dapat may makita kayo dyan. Ano nakikita nyo? Ayun, may narinig na akong sumagot. Ano nakita nyo? Empty seats. Pero may narinig ako, meron sinabi si Pastorita eh. Ikaw, tama sa'yo ka narinig na? Hindi lang siya empty seats. Ang empty seats na yan, may iniintay yan. Ngayon, tatanungin ulit kita, are you faking it? Because if you fake it, that empty chair at the back will be filled with people, with disciples by next week. So are you faking it or are you faith it? Yun. Gusto ko lang makita ninyo yung picture ng kailangan mo pang dalhin kay Jesus. Hindi lang yan. Hindi lang yan seats na yan, ha? Okay, sige, pwede na kayong umupo. Tingnan mo ulit yung katabi mo. Alam mo ba na yung katabi mo, kasama yan dun sa binasa natin? Part yan ng stars in heaven, nung suns na hindi mabilang. Ikaw, ako, we are the living testament or fruit of God's promise to Abraham that he will be a father of many nations, na ang kanyang descendants ay kasing dami ng bituin sa langit at kasing dami ng suns na hindi natin kayang bilangin. By faith, give birth. By faith, Hebrews 11:30, by faith, the walls of Jericho fell after the army had marched around them for 7 days. Last point, by faith, break the walls. Break the walls. In this journey na tinatahak natin ngayon, yung winning souls, making disciples, yung pag-crossover natin, dun sa dati nating kultura na may bisita tayo o wala, okay lang. Dun sa kultura na hindi tayo papayag na wala tayong bisita, there will be walls. Sabihin mo, walls.
Be ready to break each one of them. When growth is slow, sabi mo slow. Alam mo yun, invite ka ng invite, pero wala pa rin dumarating. Punta ka ng PUP, punta ka ng TCU, ng Arcadio, dinidedma ka ng mga tao. Kahit anong gawin mo, feeling mo wala nangyayari. You will be tempted to go back to your old habits. We will be tempted to just be complacent. Wala namang pumupunta, kahit anong gawin ko, wag na lang. You will start faking it again. Na kapag may conquest lang, tsaka ka lang mag-i-invite. By faith, completely break that wall. No matter how many times na ma-reject ka, never give up. Sa Spice Group, sino dito Spice Group leaders na? Okay. Sino dito may mga bago kang Spice Group? Bukod sa Spice Group leader ka, may mga bago kang Spice Group. Alam nyo, pag bago ang Spice Group, ang daming breaking the walls na gagawin dyan. At kailangan mo ng matinding faith para ma-break yung mga walls na yan. Unang-unang wall na kailangan mong i-break, yung wall nung new believer, yung sa relationship. You need to break through that wall. Kasi yung mga new believers or hindi pa nga believers, mga bagong ini-invite, meron yung wall. Kahit ikaw, nung bago ka, may wall ka eh. Tama ba ako? Hindi naman nung pagdating mo dito, open ka na agad sa lahat eh. Tama ba? May wall ka. You need to break that wall. You need to get through so that your message, God's message, can break through. You need to get through that wall so that God's message can break through. Okay? Break the wall by faith. Be vigilant in your prayer. Hinugin mo sa prayer yung mga dinidisciple mo, yung mga sinisel mo. Hinugin mo sila sa prayer. Doon talaga nangyayari yung breaking the walls eh. Di ba yun ang ginawa ng mga Israelites? Nagmarcha-marcha sila doon, nag-Jericho march sila, nag-trumpet sila to break that wall. Be vigilant in your prayers. Be vigilant with your follow-ups. That is my last point. 3 point ko lang. By faith, ano yung una? By faith, move out. Pangalawa, by faith, give birth. Pangatlo, break the walls. Are you ready to move by faith? Yun.